Mindanao, Metro at Mega Manila na nakatutok sa atin ngayon dito sa 1FM Facebook page at syempre sa mga nakatutok ngayon sa Radyo mga kawan. Hello sa inyong lahat. Magandang tanghali sa mga kawan natin dyan. Yan, no? Anyway mga kawan, hello rin sa mga nagmapasada ngayong araw na to. Naku, ang init-init ng panahon. I hope na hindi rin mainit ang ulo ninyo, di ba? Siyempre, talaga naman ang masisipag nating tsuper kahit holiday, namamasal na yung mga yan. Kawano. Happy holiday po na mga kawan. Walang pasok. Hello po sa inyo lahat. Mamahinga po kayo na matiwasay sa inyong tahanan. At dalaw rin sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa iba't ibang lugar. At sa mga kawan natin ng mga taga-ibang bansa, no? Naku, marami rin tayong listeners sa ibang bansa, mga kawan, Talaga mga sosyalin natin mga kapwa Pinoy yan, no? Hello sa inyo, mga kawan, Anyway, happy Monday sa lahat ng mga kawan natin na nakatutok ngayon. At ngayong Monday natin, bukod sa holiday natin at oras ng pahinga, oras natin makipagkwentuhan at kulitan pa rin dito sa 1FM. Yan, syempre mga kawan, alam nyo naman kapag Monday, alam nyo naman, punong-puno tayo ng hugutan everyday dito sa Kwentuhan with Low Vinci. Pero yung mga kawan, gusto ko munang malaman sa inyo, ano ba mga hugot nyo ngayong araw na to? Kamusta ang mga araw ninyo? Okay lang ba ang araw ninyo? Bad trip ka ba, no? Na mas okay at napapasabi ka na mas okay na lang na may paso kasi mas nakikita ko yung nakakabisit kong mister. O kaya mas nakakabisit kong misis na maingay ang bibig. No, mas okay pa yung ganun, kawan. Tingin mo, kawan, napapaisip ka din ba na mas okay pala na walang holiday, no? Kasi mas magastos kapag holiday. Ang dami naming alis, ang dami naming lakad, ang dami naming ganap kapag holiday, no? Kaya, kawan, napag-isip-isip mo na ba? Ano ang mas nakakabuti sa iyo? Holiday o walang holiday, no? No, mas nakikita mo kasi ito kasi mukha ng mister mo. Pero iba naman masaya kapag holiday, kawan, no? Masaya yung iba Kapag holiday, nakakasama nila yung family nila, nakakapag-family bonding talaga sila. And syempre, nasusulat nila yung mga bawat oras. Quality time, kumbaga, sabi nga nila, no? Pero yung kawan, ngayong araw na to, ay mapagkwentuhan lang din natin about sa mga hugot ninyo, no, na kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kasi minsan, kawan, tayo ay mapilit, no? Ikaw ba, tanungin mo nga sarili mo, ikaw, Darlene, no? Tanungin mo asawa mo, tanungin mo sarili mo, Darlene, ikaw ba mapilit ka sa buhay mo, no? Kahit alam mong bawal na, hindi naman na makakabuti, pinipilit mo pa rin, no? Ikaw ba, mapilit ka rin ba sa mga bagay na mahirap ayusin, mahirap solusyonan, pero pinipilit mo pa rin na pasukin, no? Ay, naku. Speaking of pasukin. No, kayo, kawan, no, napapatanong ka rin ba sa sarili mo na ako ba, mapilit ako kahit hindi naman na pwede, kahit hindi naman para sa'yo, di ba? Pinipilit mo pa rin na makuha, no? Minsan, kawan, may maganda bang epekto para sa'yo yun? Mas nakakabuti ba para sa'yo yun na kahit hindi naman kayang abutin o hindi naman para sa'yo, pinipilit mong makamit, di ba? Mahirap yun, kawan, No, minsan sa buhay natin na mahirap tayo na ipinipilit natin yung sarili natin, lalo na kung hindi naman para sa atin. Minsan, nabigyan tayo ng opportunity na makuha natin yung bagay na hindi naman para sa atin, kung para, di ba? Para iparamdam kung talagang magiging responsable ka ba doon sa bagay na yun o hindi. Minsan may mga ganun, may mga patikim sa atin na kahit hindi naman para sa atin, pinaranas lang para malaman kung magiging responsable ka ba o hindi, no? Tanong, magiging responsable ka. Yun lang ang katanungan natin ngayong araw na to sa ating kwentuhan at hugot ngayong araw na to. Ikaw ba, mapilit ka sa mga bagay na hindi naman para sa'yo, pero pinipilit mo na maging sa'yo? Kawan, pagkwentuhan natin yan. Hindi lang yan pang pag-ibig, kundi sa pampamilya, kundi rin sa pang sarili mo, kawan. No? Minsan may mga bagay tayo na pinipilit natin sa sarili natin o pinipilit mo kahit bawal na. Gusto mo lang
'di ba? Gusto mo lang magawa, 'di ba? Gusto mo lang pasukin o gusto mo lang talagang malaman kung ano bang resulta nito. Halika't pag-usapan at pagkwentuhan natin 'yan dito sa Kwentuhan ng Bayan dito sa 1FM. One lang yan. Kaya mga kawan, ang katanungan ngayong araw na to, kung hindi naman para sa'yo, para kanino? Dahil joke lang. Hindi ko ang katanungan ngayong araw na to, Kawan, isa ka rin ba sa mga mapilit kung hindi naman para sa'yo ay pinipilit mo pa rin na kuwain yung mga bagay niya? Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Happy long weekend, no? No, siyempre naman holiday ngayon, kawan, no? Long weekend po ang nangyari sa atin. No, and siyempre, hello din sa mga kawan natin ngayon na nasa kanilang tahanan, namamahinga lang at nagre-relax lang dahil araw na to. No, Thursday pa sahod, kawan. Ilang araw pa? 3 araw pa. No? Kailangan mo tiisin. Kailangan mo magtipid-tipid at kailangan mong wag magpusuhin kung ano man na natitira pa sa mga wallet mo. No? Anyway, kawan, ito nga, no? Muli tayo nagbabalik at I hope na na-enjoy nyo mga magagandang awitin natin. At pagkwentuhan na natin to, kawan, no? Na hindi naman para sa'yo, no? Pinipilit mo at nasasaktan ka lang. No? Alam mo, kawan, totoo yan eh. Totoo nangyayari sa buhay natin yan. Na may mga kawan tayo, no? Na minsan tayo din sa sarili natin, na pinipilit natin yung bagay na hindi naman para sa atin. Anong kinakalabasan? At anong nangyayari, kawan? Di ba kadalasan nangyayari, kawan, kapag pinipilit natin yung isang bagay, nasasaktan lang tayo. Di ba? Katulad sa pag-ibig. No? Sample na natin yung isang tao, pinipilit natin sa buhay natin, nasasaktan lang tayo. Talagang kapag pinilit mo ang hindi naman para sa iyo, kawan, ang kakalabasan lang din yan ay masakit, no? Hindi, totoo, kawan, kidding aside na natatawa tayo, but totoo yun, masakit talaga ang realidad na pag hindi para sa iyo at hindi tinadhana para sa iyo, hindi magiging sa iyo. Sabi nga daw ng karamihan, kapag pinilit mo daw ang hindi para sa'yo, masasaktan at hindi mo lang din mapagtatagumpayan. Totoo yun, kawan, no? Kasi kahit naman hindi mo antayin, kahit hindi mo naman pangarapin kung para sa'yo, dumarating. Tama ba ako dun, kawan, no? Na may mga bagay tayo sa sarili natin na hindi naman natin hiniling, hindi naman natin pinagdasal, hindi naman natin minish, hindi naman natin naisip minsan sa isip natin, no? Na mangyayari yun, but dumating sa buhay natin. Kasi kawan, may mga bagay talaga na nakatadhana sa atin na hindi man natin isipin o hindi man natin na pangarapin na darating at darating sa buhay natin. Kaya nga daw mas masarap na hindi daw pinipilit ang mga ginugusto mong bagay, lalo na kung hindi naman para sa'yo. Kasi kapag pinilit mo lang, masasaktan ka lang. Oy, nako. Sino ba mga kawan natin dyan? No? Pwede kayong mag-drop ng comment ninyo sa comment section. Tsaka may mga nagpapabati pala, isang buong pamilya yon. Kawan, okay lang ba sa inyo? Isa-isahin ko. Naku, hindi ko mabasa kasi yung yung mga pabati sa inyo. Mamaya babatiin ko po kayo isa-isa. Huwag kayo mag-alala. Kawan, kumbaga, di ba? Mapaisip lang tayo sa sarili natin. Mapapag-ibig, mapapatrabaho, mapasakaibigan. Sa kaibigan, kung hindi talaga para sa'yo yung mga kaibigan mo ngayon, hindi talaga kayo magtatagal eh. Diba? Talagang may mga way na para maiwanan ka. Diba? May mga way para mawala sila sa buhay mo. Diba? Kahit anong promise sa isa't isa na walang iwanan, best, tayo lang dalawa hanggang dulo. Pero pag hindi para sa'yo, yung kaibigan na yan, at hindi para sa'yo, yung dumarating na yan, hindi mo makakamit yan. Hindi mo makukuha yan. O kaya makamit mo man o makuha mo man, hindi magiging matagal para sa'yo. Tanong DJ Lil Vinci, meron naman binigay sa akin na hindi para sa akin pero nakasama ko na matagal na panahon. Oo, kawan, meron talagang gano'n. May tao na ipapakilala sa'yo na hindi naman para sa'yo pero magtatagal kayo. Anong meron doon, DJ Lil Vinci? Anong purpose nun? Kung hindi naman siya para sa akin, pero nagtagal kami. Sinamahan niya ako, ilang taon kami.
Ang purpose nun, kawan, is may natutunan kayo, no? Kumbaga, parang minsan sa buhay natin, hindi tayo magiging handa kung wala tayong nagiging kasama o wala tayong na-experience sa buhay natin. So minsan, may mga tao tayong makikilala o makakasama sa buhay natin, hindi para makasama natin sila hanggang dulo, kundi para may ma-realize lang tayo at mabago sa sarili natin, kawan. At sila nagiging lesson natin sa buhay para doon sa tamang tao, pagdating sa buhay natin, ay handa na tayo. Minsan, kawan, may mga dumadating sa buhay lang natin, hindi para sa iyan, pero para ihanda ka lang. Totoo yun, May mga taong dumarating sa buhay natin, hindi para sa atin yan hanggang dulo, pero para ihanda ka lang. O para makasama mo siya, hindi para hanggang dulo, kundi para may matutunan kayo sa isa't isa. Pansinin mo, kawan, may mga 10 years ng relationship, naghiwalay, diba? May mga ilang years ng relationship na nawala, diba? Hindi nagkaintindihan, hindi naayos. So, kung maiisip mo, kawan, no? Bakit kaya DJ Lil Vinci na may mga ganun? Kasi nga, kawan, sa buhay natin, kapag hindi para sa atin, kahit mag-grab mo na yan, mahawakan mo na yan, kung hindi para sa yan, hindi magtatagal para sa yan. No, kawan? Hindi magi-stay para sa yan. No? Mapaparanas lang sa'yo yung saya, minsan na may nakasama kang ganung tao, but pag hindi siya papara sa'yo, hindi kayo magkiklik at hindi rin kayo magtatagal. Mawawala at mawawala din siya. Yan, ganun lang din, kawan, sa trabaho. Ganun lang din sa mga karir natin na tinatakawan. Na kapag hindi para sa atin, hindi para sa atin. Kahit anong pagod mo na, anong abot mo na, kawan, parang ang hirap-hirap kasi hindi para sa iyo. Alam mo, kawan, meron ako na napainggang kwento. One of a good story ng isang banda. Si Dane Grospe. Kilala nyo ba si Dane Grospe? Si Dane Grospe, kawan, ito makwento ko lang sa inyo. Si Dane Grospe, kawan, isa siyang isa siyang ano siya dati? Banda. Banda po siya, kawan. Isa po siyang drummer ng banda at writer din po siya, kawan, no? And hindi ko na banggitin yung banda, syempre. Kaya na mag-search, kawan. Kaya na mag-search kung saan galing si Dane Grospe na banda. Si Dane Grospe po ngayon, kawan, ay isa na po siyang sikat na online seller ng mga sapatos. And hindi lang online seller, kawan, meron na rin siyang physical store na pwede niyong dayuhin na iba't ibang lugar. So, hindi ko siya friend, but napainggang ko yung kwento niya, kawan, na napakaganda. Kasi, kawan, nasa isang banda siya, and then magre-renew na siya sa contract niya under Viva. Hindi na siya pumirma. Kawan, And after niyan, kawan, na hindi siya pumirma, sumikat yung banda niya. So, hindi para sa kanya, diba? Kumbaga, nandun na siya sa banda nila, may sumikat na silang isang kanta, but hindi masyadong naging maganda yung takbo ng career niya, no? Ng career nila, pa-extra na lang siya. So, ang nangyari, kawan, yung nabot ng pandemic, nag-live siya dun sa banda nila, dalawa na lang natirang original na banda dun sa banda nila. Bawal ko kasi banggitin. Ayokong banggitin. So, kayo na lang mag-search. So, nagpatuloy yung banda nila na wala siya. Sumigat, kawan. Kumbaga siya napag-iwanan. But alam mo, kawan, sabi niya doon, hindi kasi para siguro sa akin. But may mga natutunan akong bagay doon. And then, kawan, may nakilala siyang tao hanggang sa napunta siya sa Mavs Phenomenal. Ang gandang kwento lang nito, kawan, na napunta siya sa Mavs Phenomenal. And ang dami niyang binago doon, kawan. Minsan, kawan, hindi napapasayo ang isang bagay, hindi dahil hindi para sa'yo o hindi nakatakda para sa'yo. Baka kasi hindi ka pa handa na tanggapin yung bagay na yon para mapasayo. Yun din ang natutunan ko dun, kawan. Kasi di ba tinatanong natin at sinasabi ko kanina, hindi, kapag hindi para sa'yo, baka hindi na talaga para sa'yo. Pero dito sa kwento na kwento ko ngayon, kawan, na flip ang paniniwala natin at kahit paniniwala ko na kapag hindi pala para sa'yo, hindi lang hindi para sa'yo. Baka kasi hindi dumadating yung para sa'yo, kawan, kasi hindi ka pa handa para doon. Kaya tingin mo, hindi para sa'yo yung bagay na yun. Alam mo bakit? Alam mo ang ginawa niya? Ang pinakamahirap daw na ginawa niya sa buhay niya, yung magpapayat siya, ayusin niya yung sarili niya, and then makapag-isip-isip siya ng mas better para sa kanya na opportunity. And then yung nakapag-isip-isip siya, kawan, yung mga bagay na hindi para sa kanya, na akala niya malas siya dati, hindi siya suswertihin,
Multi-millionaire na po siya ngayon, kawan. Search nyo po, Dane Grospe. Nagbebenta lang naman siya ng mga sapatos na kalahating milyon, 10 mil, may mga 10 milyon, ganun. Depende, kawan eh. Depende, kawan. And ang dami niya na rin mga luxury art items and rare items na binibenta. So, kawan, ganun lang din sa buhay natin, no? Na minsan, hindi para sa atin. Totoong hindi para talaga sa atin. Pero may mga bagay din na dumadating sa atin, na-hold lang, na tingin natin hindi para sa atin kasi baka hindi ka pa handa na kuwain yun. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Ito muna, batiin ko muna. Sila Mark, nakikinig ngayon. Sila Abby, hello sa inyo. At syempre sa mga iba po, nagpapabati pa. Hello, good afternoon mga kawan. No, isa-isahin ko man kayo. Ako, gustong-gusto ko. Pero, nako, pahingi naman ako ng list, no? Shoutout naman sa inyo. Pahingi naman ako ng list ng mga pwede natin mga i-shoutout dyan. At syempre, hello rin sa Lifers at Just Lifers community. Hello din po sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa iba't iba. Sa mga taga Mindoro dyan, mga kawan ya. Hello po sa inyo, lalo na sa mga avid listeners natin dyan from Mindoro, Tarlac, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi, San Vicente, Palawan, at marami pa pong iba. Hello sa inyo mga kawan. Happy afternoon po sa ating lahat. At syempre, hello din mga kawan yan sa mga kawan natin na OFW. Nakatutok ngayon. Hello po sa inyo lahat mga kawan. Sa mga iba't ibang sa mga lahat na pumasok ngayon sa office. Ayan daw. Shoutout pala sa lahat ng mga tech na pumasok daw sa office. Engineer Dave, Glenn, and Ram Malonzo. Wow, iba naman talaga, no? Grabe naman talaga mga kawan. At solid naman talaga sila kawan. Yung mga pumasok sa office. Big shoutout sa inyo lahat. Ano yung mga kawan, akin lang para sa akin lang. Totoo naman yon yung sinasabi ko nga sa inyo na kwento ni Dane Grospe. Na kapag hindi para sa'yo, kahit anong pilit mo, hindi para talaga sa'yo. Kailangan mo minsan gumive up. No? Hindi para gumive up ka sa buhay mo, but i-give up yung mga opportunity na nakamit mo, but alam mo kapag pinatagal mo pa rin sa'yo, hindi na talaga para sa'yo. What do you mean, Lobi? Sinalilito kami. Ganito yan, kawan. Katulad niya ni Dane Grospe, nagkaroon sila ng hit song. But sa tagal din ng biyahe nila, parang darating ka sa part na parang, okay, nagkaroon nga ako dito ng hit song, nakilala nga ako dito, but hanggang kailan ko to magagamit? Hanggang kailan ba ako dito sa career ko na to? Minsan kasi swerte talaga kung para talaga sa iyan. Hanggang dulo. Hanggang sa magretiro ka na sa ginagawa mo. Nasa sayo yun. But may mga tao naman na nabigyan ng opportunity but hindi para sa kanila hanggang dulo. Kundi yun lang yung key nila para magbukas yung mga ibang door. No? Na magkaroon sila ng mas marami pang opportunity sa ibang bagay. And ganoon ginawa ni Dane Grospe. Nagkaroon siya ng pintuan sa music industry, but hindi man siya nagtagal doon. Yun din na naging pintuan niya para makilala niya si Mavs Phenomenal. Yung nakilala niya si Mavs Phenomenal, kawan, na kakwentuhan niya na, nakasama niya na, ginawa niya ng kanta, nakilala siya, doon siya na nagbukas ng pintuan na pasukin ang pagbebenta ng sapatos. Kasi bakit? Sa paglalaro ng basketball, syempre, napaisip siya, natuto siya, no, na marami rin palang pwede mabenta, no, na mga tao dito sa in terms of shoe industry. And talaga naman napakalaki ng community ng shoe industry. So hindi biro yan, kawan. And kailangan marunong ka talaga dyan at may puhunan ka talaga pag pumasok dyan. And doon siya nag-click, kawan. Doon siya nag-excel, doon siya gumaling, doon siya nakilala. Kumbaga, sa buhay natin, kung hindi para sa'yo, huwag mo ipilit. Kailangan mo i-give up yung mga bagay na yun. And then, huwag ka mawala ng pagkasa. Give up mo yung bagay na yan, maghanap ka ng another door na pwede mong pasukan at pwede mong pasukin sa buhay mo. So, ganoon lang din naman talaga ang buhay ko. No? Kailangan mo lang tanggapin. Kailangan mo lang din mag-antay ng mga bagay na para sa'yo. Kung hindi kasi para sa'yo, kahit anong pilit mo, wala lang ding mangyayari. Hindi rin magiging matagumpay ang mga plano mo. Lalo na kung hindi para sa'yo yung bagay na yan. Ayun yun, kawan. No, kaya nga ngayon, kawan, sa mga tao nga nakikilala ninyo, sa mga tao nililigawan ninyo, isipin nyo din sarili nyo na para sa akin ba talaga tong tao nito? Baka hindi naman para sa akin ito, nagsasayang lang ako ng effort, sahod, oras, na magbigay ako ng
ng time dito sa tao na to, no? Minsan isipin mo din, kawan, na kung talagang para sa iyo yan, kahit hindi ka sobra-sobra magbigay ng effort dyan, maniniwala at magmamahal sa iyo. Dahil sabi nga daw nila, hindi naman yan sa haba ng panliligaw o hindi naman yan sa haba ng pinakita mo sa kanya, kundi sa mga pagsasamahan nyo yan kapag kayo na. Doon mas maganda, no? Ang haba mo nga niligawan, 1 taon mo nga niligawan, sa pagsama nyo naman, 3 buwan lang kayo, di ba, baliwala lang din. Di ba? Ganun yun, kawan. Kumbaga, kung talagang gusto ka na isang tao, kikilalanin ka niyan habang kayo na. No? Yun ang pinaka-the best yan. Anyway, kawan, yun lang, at maraming salamat sa inyo. Happy holiday ngayong araw na mga kawan. And I hope na makapagkita-kita tayo soon. At syempre, gusto ko lang din i-promote ulit sa inyo, kawan, na meron po kaming sayawan na pwede po kayong sumali na 10,000 po ang papremyo. Meron din pong 8,000 and also 5,000 pesos ang papremyo. Basta pumunta lang po kayo doon sa video namin ng sayawan. Nandun na po lahat ng mechanics and nandun na rin po ang link, kawan. At mamaya po, kawan, pwede ka na mag-practice ng sayaw at maghanap ng mga kasama mo. 3 to 5 person or single ka lang, pwede po yan. Wala nang makakapigil sa'yo. At syempre, kawan, promote ko lang din sa inyo na mamaya po may food trip tayo. Sa mga mahihilig kumain ng siomai dyan, mga kawan, nako, pwede kayong dumayo na Sampaloc, Manila sa may Karaik Street. Dyan lang yan, makikita nyo, kawan, na ang ating food trip. At syempre, mga kawan, i-plug ko lang pala ang lahat ng mga papremyo namin at mga content namin na nilalabas dito sa 1FM. Mga kawan, lagi lang kayo maging updated sa aming mga content. Ay, solve buhay mo. Salamat once again, Lil Vinci in the house. Alam sa inyo, mga kawan, kita-kits on Tuesday. Kwento na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwento na!